Ang unang eksena ay nagtatampok ng isang high school na babae, si Aisha, na madalas nag-aalala dahil sa isang bagay sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya malaman kung ano ang problema, ngunit iba't ibang stimuli ang nag-trigger sa kanya, na nagdudulot ng labis na pagkabalisa. Dahil dito, ilang taon na siyang nagpapakonsulta sa kanyang therapist na si Sharon. Isang araw, ginawa ni Aisha ang kanyang karaniwang pang-araw-araw na gawain. Naghanda siya at pumasok sa paaralan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Carrie. Doon, nakita rin niya ang kanyang nobyo na si Levi, na kanyang kaklase. Sa klase nila ng pisika, itinuro ng kanilang propesor ang tungkol sa cymatics, isang proseso ng pagbuo ng mga pattern sa pamamagitan ng vibrational frequencies. Ang iba't ibang frequency ng tunog ay nagdulot ng labis na pagkabalisa kay Aisha, kaya't itinapon niya ang mga device. Nang gabing yun, sinabihan ni Carrie si Aisha tungkol sa isang party na magsisimula na. Hinimok niya itong sumama kasama ang kanyang nobyo. Sumama si Aisha at pumunta kay Levi, ngunit nakita niya itong gumagamit ng isang service robot para magpasaya. Labis siyang nadismaya kaya umalis siya ng galit. Pagdating sa party, nagsimula siyang uminom at sumayaw kasama ang isa niyang kaklase na si Caleb. Hindi nagtagal, dinala niya ang lalaki sa isang silid para maghalikan. Ngunit bago pa man sila magsimula, dumating si Levi at dinala siya para mag-usap ng pribado. Inamin ni Levi na nakatanggap siya ng mga lihim na robotic codes, kaya gusto niyang subukan ito. Humingi rin siya ng tawad, ngunit dahil sa galit, tinapos ni Aisha ang kanilang relasyon. Sa kalasingan, pumasok siya sa banyo kung saan siya nadulas at nahulog. Dahil dito, nabasag ang isang bote ng baso sa kanyang kamay, at isang piraso nito ay tumusok sa kanyang braso. Kahit labis ang sakit, nahugot niya ang piraso ng baso. Ngunit nakita niya ang isang nakakagulat na tanawin, mga wire sa halip na mga ugat sa loob ng kanyang braso. Biglang may tumunog na mataas na tono, kaya kumuha siya ng sipit at isinuot ito sa kanyang tainga. Nahugot niya ang isang mahabang wire mula sa loob. Dahil sa nakakabahalang tanawin, nagpanik siya at nag-collapse. Kinabukasan, nagising siya sa kanyang silid at natuklasan ang maraming sugat sa kanyang katawan. Ngunit sa halip na dugo, may mga wire at ilaw sa loob nito. Kahit natatakot, nagawa pa rin niyang kumalma bago pumasok sa paaralan. Pagdating niya, nilapitan siya ni Carrie at tinanong tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Ngunit hindi siya pinansin ni Aisha at nagmadali siya sa banyo para suriin ang kanyang sugat. Nang may sensinang tignan, may nakita siyang metal na device na may serial number. Bago pa man niya ito masusing maimbestigahan, nakita ni Jenny ang kanyang sugat at nagulat ito. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Ngunit umalis si Aisha nang walang sagot. Lumapit siya sa isang college robot na si William at ipinakita ang kanyang sugat. Umaasang makakuha ng mga sagot, ngunit hindi nagbigay ng impormasyon ng robot dahil sa mga patakaran. Natakot at naguluhan si Aisha, kaya pumunta siya sa kanyang therapist at ibinahagi ang lahat. Sa isang nakakagulat na pagbabago, binigkas ni Sharon ang isang code na nag-deactivate kay Aisha, na nagpahayag na siya ay isang robot at hindi tao. Ginamit ni Sharon ang kanyang handheld device para i-archive at burahin ang lahat ng alaala ni Aisha sa nakaraang mga araw. Sa susunod na eksena, nagising si Aisha na walang mga sugat, kaya naniniwala siyang panaginip lang ang lahat. Nang may malaking ginhawa, pumasok siya sa paaralan at kinausap ang kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, galit si Carrie dahil sinubukan niyang makipaghalikan kay Caleb, na gusto nito. Si Aisha, na walang alaala, ay naguluhan sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Pagpunta sa physics lab, nakita niya si Jenny, na tila natatakot sa kanya ngayon. Tinanong ni Jenny kung maayos siya, ngunit hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Pagkatapos, nag-activate si Jenny ng high-frequency sound, na nagdulot ng labis na pagkabalisa kay Aisha. Ipinaliwanag ni Jenny na mga makina lang ang nakakarinig ng ganitong tunog. Natakot si Aisha, kaya tumakbo siya palabas ng gusali at nakasalubong si William. Nalaman niya mula rito na nag-usap sila ng 11 minuto noong nakaraang araw. Nang tanungin kung bakit wala siyang alaala, sinuri siya ng robot at sinabing na-wipe ang kanyang memory drive 18 oras na ang nakalipas. Sa pahintulot niya, tinulungan siyang maibalik ang mga naburang data, na nagpaalala sa kanya ng lahat, dahil hindi niya matanggap ang nakakatakot na katotohanan. Umalis si Aisha ng galit, patuloy siyang tumakbo hanggang sa maabot niya ang kanyang geographical limitation, isang punto na hindi niya malalampasan. Sa ibang lugar, ipinakilala naman si Noah, ang CEO ng isang advanced na tech company na tinatawag na Rylium Technologies. Kasalukuyan siyang nagsasagawa ng eksperimento sa isang babaeng natural na bingi. Nagbigay siya ng isang espesyal na patak sa tainga nito na nagbigay daan sa kanya para marinig ang tunog sa unang pagkakataon. Labis na naantig ang damdamin ng babae, at nagpalakpakan ang mga nanunood sa tagumpay ni Noah. Samantala, lumapit si Aisha kay Levi at hiniling ang mga lihim na robotic codes na ginamit niya noon. Sa kabila ng pag-aatubili, ibinigay rin niya ang mga code. Pagkatapos nito, gumamit si Aisha ng computer sa library para i-insert ang code sa kanyang sistema, na nagbigay sa kanya ng access sa lahat ng kakayahan ng isang robot. Ang bagong kapangyarihang ito ay nagbigay sa kanya ng kakayahang basahin ang isip ng mga tao at kunin ang anumang impormasyon na gusto niya. Sa unang sandali, labis siyang nasabik kaya lumabas siya at tinawag ang mga random na tao sa kanilang mga pangalan.
Sinimulan niyang subukan ang mga limitasyon ng kanyang kakayahan. Ngunit ang labis na memory load ay nagdulot sa kanya ng pag-collapse. Nagkamalay siya pagkatapos ng ilang sandali at nakita na ang kanyang ama na si Martin ay dumating para sunduin siya pauwi. Pag-uwi, sinabihan niya si Aisha na magpahinga, habang siya ay nanatili sa kotse para tumawag kay Sharon. Dahil sa pakiramdam na may mali, ginamit ni Aisha ang kanyang enhanced hearing skill para makinig sa kanilang usapan. Nakakagulat niyang nalaman na alam din ni Martin ang totoo niyang kalikasan. Pagkatapos nito, pumunta si Martin para makipagkita kay Sharon. Habang ang nagdududang si Aisha ay nagsimulang mag-imbestiga sa kanyang kwarto, ipinahayag ni Martin ang kanyang pag-aalala para sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Sharon na hindi na niya ito makokontrol dahil nahak na ni Aisha ang kanyang sariling sistema. Sa bahay, natuklasan ni Aisha ang isang nakatagong tablet, kung saan nalaman niya na sinusubaybayan siya ng kanyang ama at binabasa ang kanyang mga iniisip at ekspresyon ng mukha. Ang eksena ay tumalon sa 4 na taon na ang nakalipas sa Dallas, kung saan unang nagkita sina Martin at Aisha sa isang event. Naalala niya ang kanyang tunay na anak na si Cynthia, na nawala dahil sa salmonella. Dahil sa kakaibang koneksyon, nilapitan ni Martin si Aisha at nakipag-usap sa kanya. Sa sandaling yon, ipinakilala niya si Sharon bilang kanyang ina. Napakasaya ng kanilang unang pagkikita kaya mas madalas na bumisita si Martin. Sa paglipas ng panahon, umusbong ang romantikong relasyon sa pagitan ni Martin at Sharon, na parehong nawala ng asawa. Gayunpaman, itinago niya ang sikreto na ang kanyang anak ay isang robot. Isang araw, sinundo ni Martin si Aisha sa paaralan at dinala siya para magmaneho, nang hindi alam ang kanyang geographical limitations. Nang malaman ito ni Sharon, mabilis siyang tumawag at sinabihan si Martin na huminto. Naguluhan si Martin at nagpatuloy sa pagmamaneho hanggang sa magpakita ng kakaibang pag-uugali ang sistema ni Aisha, na nagtulak sa kanya para huminto. Pagkatapos, dumating si Sharon at binigkas ang isang code para patulugin si Aisha. Ipinahayag niya ang lahat kay Martin, at inamin na itinago niya ito para sa kaligtasan ni Aisha. Sa huli, binura niya ang kanyang sarili sa memorya ng batang babae at muling nagprograma bilang kanyang therapist. Bumalik sa kasalukuyan, hinamon ni Aisha si Martin at humingi ng mga sagot. Ipinahayag niya na bahagi siya ng isang espesyal na proyekto, at si Sharon ang sumulat ng kanyang mga programa. Ipinaliwanag ni Martin na itinago nila siya dahil hinahanap siya ng Ryliums. Dito, nalaman na nilikha ni Sharon si Aisha para sa kumpanya, ngunit tinanggihan siya ni Noah, na nagsabing ang mga AI tulad ni Aisha ay hindi sakop ng regulasyon. Inutusan niya itong isara, ngunit tumanggi si Sharon. Dahil dito, tumakas siya kasama si Aisha at itinago siya mula noon. Dala ang bagong kaalamang ito. Pumunta si Aisha kay Sharon at hiniling na i-deactivate ang lahat ng sistema na ginagamit nila para subaybayan at kontrolin siya. Nang mag-atubili si Sharon, nagbanta si Aisha na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa social media, kaya napilitan siyang sumang-ayon. Ngayon, may bagong pakiramdam ng kalayaan nang walang surveillance. Nagbago si Aisha ng itsura at nagtungo sa paaralan na may kapansin-pansing pagbabago sa ugali. Hindi na siya nakikipagkaibigan sa sinuman. Habang naglalakad sa paligid ng paaralan, bigla niyang nakita ang kapatid ni Noah na si Abel na naglalabas ng isang school robot sa labas ng paaralan. Deactivate niya ang sistema nito at ikinarga sa kanyang van. Tiningnan din niya ang database ni William, kung saan nalaman niya ang serial number ni Aisha. Dahil sa pakiramdam ng panganib, mabilis na tumakas si Aisha. Pagkatapos, nilapitan siya ni Jenny, na nagbigay alam sa kanya tungkol sa tracker sa kanyang paa. Nagtanong si Aisha kung paano niya ito nalaman, at ipinaliwanag ni Jenny na ginamit niya rin ang tracker para hanapin siya. Tinulungan siya ni Jenny na alisin ang tracker at dinala siya sa isang abandonadong lugar. Pagkatapos, iminungkahi ni Jenny, na nagre-research tungkol sa Rylium, na gumawa sila ng plano para manatiling ligtas mula sa tech company na ito. Nagtaka si Aisha kung bakit siya tumutulong, at sinagot ni Jenny na dati silang matalik na magkaibigan. Ngunit dahil sa paulit-ulit na pagbura sa kanyang memorya, nakalimutan niya siya. Pagkatapos, pumunta ang dalawang magkaibigan kay Levi at hiniling sa kanya na ihatid sila sa Canada, dahil nais nilang makipagkita kay Noah at patunayan na karapat-dapat si Aisha na mabuhay. Habang nasa biyahe, si Levi, na hindi alam ang kanyang lihim, ay nagbitaw ng ilang mapanirang pahayag tungkol sa robot, na lubhang ikinasama ng loob ni Aisha. Matapos ang maghapong pagmamaneho, huminto sila sa isang motel upang doon magpalipas ng gabi. Kinabukasan, habang lumabas si Levi upang bumili ng kape, hiniling ni Aisha kay Jenny na i-hack ang kanyang sistema upang maibalik ang lahat ng tinanggal na datos mula pa sa simula. Pumayag si Jenny, at sa pagsisimula ng proseso, unti-unting bumalik ang alaala ni Aisha. Dito, nalaman na naging magkaibigan sina Aisha at Jenny 3 taon na ang nakalipas mula sa kasalukuyang panahon. Habang lumilipas ang oras, lumalim ang kanilang pagkakaibigan at naging romantiko, hanggang sa sila ay naging magkasintahan. Sobrang in love sila sa isa't isa kaya't nagsimulang maghintay si Aisha sa labas ng bahay ni Jenny tuwing hating gabi. Inaabangan siyang magising, ngunit nang malaman ito ni Martin at Sharon, napagpasyahan nilang burahin ang mga alaala ni Aisha, dahil hindi siya talaga na-program upang maramdaman ang pagmamahal at obsesyon. Bilang resulta, nang pumasok siya sa paaralan kinabukasan,
Tuluyan niyang hindi pinansin si Jenny at sa halip ay kinaibigan si Carrie, na nagdulot ng matinding sakit sa puso ng kanyang dating kasintahan. Bukod pa rito, naalala rin ni Aisha kung paano siya tinanggihan ni Noah at Abel, at ikinulong sa isang imbakan sa ilalim ng gusali. Noong panahong yun, mayroon siyang kapatid na nagngangalang Callian, isa pang AI robot na nilikha ni Sharon. Malalim ang kanilang ugnayan bilang magkapatid, at nangakong hindi iiwan ang isa't isa. Ngunit isang araw, nasira ang kanilang pangako nang kunin ni Sharon si Aisha at tuluyang tumakas mula sa kumpanya. Dahil sa labis na emosyon mula sa mga alaala, tumakas si Aisha mula sa motel. Gayunpaman, hindi siya nakalayo dahil sa mababang baterya, kaya't naupo siya sa gilid ng kalsada. Samantala, nagsimula ng hanapin ni Jenny at Levi ang kanilang kaibigan. Sa puntong ito, isiniwalat na ni Jenny ang katotohanan kay Levi, na labis na nagulat. Sa una, nagalit siya. Iniisip na niloko siya ni Aisha, ngunit nilinaw ni Jenny na hindi rin niya ito alam. Ilang sandali pa, natagpuan nila si Aisha at tinulungan siyang muling i-charge ang kanyang sistema. Habang hinihintay nilang ganap na mag-charge si Aisha, natuntun siya ni Abel. Gumamit siya ng isang makabagong sandata upang lihim siyang i-deactivate bago siya dukutin. Dinala niya si Aisha kay Noah sa punong tanggapan ng Rylium. Ngunit bago siya ipasa, nagawa niyang kumbinsihin si Abel na makita muna si Callian. Dahil dito, dinala siya ni Abel sa basement at muling pinaganya si Callian, na nagresulta sa isang masayang muling pagkikita ng magkapatid. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan dahil dumating si Noah at muling pinatay si Callian. Dinala si Aisha sa opisina ni Noah, kung saan naghihintay na sina Martin at Sharon. Pagkatapos nito, ipinahayag ni Noah ang kanyang desisyon na tuluyang i-shutdown si Aisha. Sinubukan ni Martin at Sharon ipaliwanag na hindi siya banta sa sangkatauhan at naiiba siya sa ibang mga robot. Ngunit hindi nakinig si Noah. Labis na nasaktan si Aisha sa paraan ng kanilang pagkontrol sa kanyang buhay. Sa matinding galit, lumabas siya ng silid at nagtungo sa basement. Ngunit bago pa niya marating ang kanyang kapatid, sinimulan na ni Noah ang proseso ng pag-deactivate sa kanyang sistema. Habang bumagsak siya sa sahig, niyakap siya ni Martin at humagulgol habang pinapanood ang kanyang unti-unting pagkawala. Kasunod nito, parehong isinailalim sa isang makinang panggiling ang katawan ni Callian at Aisha, hanggang sa sila ay madurage. Sa kabila ng lahat, umuwi sina Martin at Sharon na may lungkot sa kanilang mga mukha. Sa daan, nakasalubong nila sina Jenny at Levi, na labis ding nalungkot at napaiyak sa malagim na sinapit ni Aisha. Kinabukasan sa paaralan, nasalubong nina Jenny at Levi si William, na nagtanong tungkol kay Aisha. Binanggit na hindi siya sumipot sa tatlong magkakasunod na appointment. Nang subukan nilang alamin ang higit pang detalye tungkol sa mga appointment, humingi ang robot ng password dahil naka-encrypt ang mga file. Agad na kinuha ni Jenny ang diary ni Aisha mula sa kanyang bag at binasa ang ilang code mula rito. Sa kabutihang palad, may isang code na gumana. Nasa huli ay nag-activate sa AI ni Aisha sa loob ng katawan ni William. Lumabas na na-upload pala niya ang isang backup ng kanyang sarili sa database ni William bilang isang panseguridad na hakbang. Ang pagbabalik ni Aisha ay nagdulot ng matinding tuwa sa kanyang mga kaibigan, at niyakap nila ang isa't isa. Samantala, nakatanggap din si Martin ng isang voice message mula kay Aisha, na sinasabing babalik siya sa kanya sa sandaling makahanap siya ng tamang katawan. Sa ibang dako, makikita ang maraming istruktura ng mga artipisyal na tao na ginagawa, at ang isa sa kanila ay may pagkakahawig kay Aisha.